Yung iba sa inyo, especially sa mga kabataan, akala nyo entrepreneurship, yung pagiging negosyante, yun yung in ngayon. So gusto mo na din negosyante, pero hindi mo naiintindihan. Gusto ko na maintindihan nyo pagdating dito sa negosyo. Sobrang hirap nito. Mas mahirap pa to sa trabaho. Mas mahirap pa to sa pagiging empleyado. Dati akala ko, may mga negosyante na pinibenta nila yung pangarap, yung dreams. Pinaparamdam nila sa'yo na parang ang dali. Hindi. Mahirap siya. Sobrang hirap. And sa totoo lang, mas mahirap ang maging negosyante kaysa maging empleyado. Mas madaling maging empleyado. Sa totoo lang. Pero, ang reason kung bakit pinili ko na maging negosyante kaysa maging empleyado is because pangarap kong yumaman. Mas malaki yung reward ng 100, even million, even billion times. Mas malaki yung reward na makukuha mo sa pagiging negosyante. As long as willing kang pagdaanan yung hirap. Mas mahirap to. Akala nyo kasi madali lang. Siguro mas madali sa generation ngayon kumpara before nung wala pang social media. Pero mahirap pa din. Kasi ang pinakamahirap na part sa negosyo, hindi naman yung negosyo na gagawin mo. Kahit anong negosyo mo, as long as legal yan, pwede kang mag-succeed dyan as long as meron ng mga nauna naging successful. Ang pinakamahirap na part sa negosyo, hindi naman yung negosyo itself. Ang pinakamahirap dyan, ikaw. Kasi babaguhin ka. Napakaraming babaguhin sa'yo ng negosyo na sobrang uncomfortable. Kaya maraming tao sumusuko. Kasi hindi nila kinakaya yung uncomfortable. Hindi physical ha. Most of the time, hindi physical. Mental. Hirap. Number one, pinakauna may experience nyo. Once na nag-try kayo na magnegosyo any kind of business, maraming hindi maniniwala sa'yo na masasaktan ka. At ang pinakamasakit na part ay sa mga hindi maniniwala sa'yo, friends mo, relatives mo, na akala mong susuportahan ka, hindi sila maniniwala sa'yo. Hindi nila ginagawa yun para saktan ka or whatever. Wala, hindi talaga sila naniniwala sa'yo kasi kilala ka nila eh. Doon pa lang ang dami ng sumusuko. Yun yung mahirap na part, hindi yung negosyo itself. Yung babaguhin ka. Yung kailangan mong tanggapin yung part na yun, isa yun. Kailangan mong tanggapin yung part na maraming tao, hindi ka maintindihan. Maraming tao di maniniwala sa'yo, lalo-lalo na family friends mo. Most of the time, hindi naman sa lahat ng oras, pero most of the time, ganun yung sitwasyon. Willing ka bang pagdaanan yun? Willing ka ba na pagtawanan ng ibang tao, ng family mo, mismong pamilya mo, pagtawanan yung pangarap mo, at sabihin sa'yo na, willing ka bang pagdaanan yun? Akala nyo kasi negosyo parang ano lang eh, kung anong in ngayon, nakikita ko sa TikTok, parang daming nagnenegosyo, nakikita ko sa IG, parang ang saya-saya ng pagiging entrepreneur. Ang lupit tingnan pag negosyante ka, parang ang classy. Kung ganun lang ang tingin nyo sa pagnegosyo, huwag na lang kayo magnegosyo. Manatili ka na lang kung nasan ka ngayon. Sobrang hirap nito, pero sobrang sulit yung reward. Kung willing ka pagdaanan yun, so hindi ako yung magdidesisyon sa inyo. Hindi ako magsasabi kung ano yung dapat. Mag-aral ka ba? Magnegosyo ka? Gagawin mo parehas? May uunahin ka? Bahala ka sa buhay mo. Sinasabi ko lang sa iyo kung ano yung mga possible consequences na magiging actions mo. Ang taas ng risk ng isang negosyo, kahit anong negosyo, ay nakadepende sa knowledge ng negosyante. Kung yung knowledge, experience, skills ng negosyante ay mataas, yung risk bumababa. Kasi alam niya ginagawa niya eh. Meron pa rin risk, meron pa rin, pero mas mababa na. Kapag ang knowledge, skills at experience ng isang negosyante ay bumababa, no? Yung risk ng negosyo na malugi, tumataas. Kasi hindi mo alam ginagawa mo eh. Almost every time, walang problema sa negosyo. Ang problema yung negosyante. Maling mindset, walang skills, sablay ugali, kaya pumapalpak yung negosyo na lulugi. Hindi lang to sa akin ang galing ha, hindi to theory, hindi ko natutunan to sa mga professor. Ito sinasabi ko sa inyo, nanggaling to sa mga mentors ko, sa mga successful na taong pinakikinggan ko. Sa kanila to nanggaling, sa mga milyonaryo, sa mga mayayaman. Kaya ina-apply ko sa sarili ko ngayon, pinapasa ko din sa inyo. Sa inyong mga aspiring entrepreneur na magne-negosyo rin someday, bumaba yung risk mo. Meron at merong risk yung negosyo, pero katulad ng sinabi ko, kung mataas yung skills, knowledge, experience mo, lalo-lalo na kung meron kang mentor na nagtuturo sa'yo, bumababa yung chance na malugi ka kasi alam mo yung kung anong ginagawa mo.